Ako nga pala si Mark, taga Maynila. Ang ikukwento ko ay personal kong karanasan noong bakasyon namin sa Baguio. Isang gabing hindi ko na kailanman makakalimutan. Unang beses kong makapunta sa Baguio. Matagal ko na tong pangarap. Yung lamig, hamog, tahimik na kalsada, at syempre, pahinga mula sa gulo ng Maynila. Kasama ko noon ang girlfriend ko na si Jessa at ang pinsan kong si Ryan na siyang nagmamaneho ng sasakyan. Hapon pa lang nang makarating kami, pero dahil traffic sa Session Road at gusto naming umiwas sa matao, nag-decide si Ryan na dumaan na lang sa Laucan Road pauwi sa transient house na tutuluyan namin. Mabilis lang to, saka tahimik, sabi niya habang binababa ang bintana. Tahimik nga, sobrang tahimik. Habang papasok kami sa Laucan Road, napansin ko agad ang kakaibang pakiramdam. Hindi ko maipaliwanag, parang biglang bumigat ang hangin. Yung lamig, hindi na lang basta lamig ng Baguio, parang may kasamang kaba. Makipot ang kalsada, puno ng matataas na puno sa magkabilang gilid. May mga street lights, pero iilan lang, at yung iba, patay o mahina ang ilaw. Habang tumatakbo ang sasakyan, napansin kong halos wala kaming kasalubong. Ang dilim naman dito, bulong ni Jessa, hawak ang braso ko. Normal lang yan, sagot ko kahit sa loob-loob ko, hindi ako sigurado. Bigla nagkwento si Ryan. Alam niyo ba, marami raw na aksidente dito dati. May mga nagsasabing may biglang tumatawid o sumasakay kahit walang tao. Napatawa ako ng pilit. Loko, wag ka nga, baka mamaya may lumabas dyan. Pero sa mismong sandaling yun, may nakita ako sa gilid ng kalsada. Isang anino. Huminto ang tingin ko sa salamin ng bintana. Akala ko puno lang o poste. Pero hindi. May hugis tao. Nakatayo lang, hindi gumagalaw. Ryan, may tao ba sa gilid? Tanong ko. Tahimik ang loob ng sasakyan. Binagalan ni Ryan ang takbo. Nang mapalapit kami, mas malinaw ko siyang nakita. Isang babae, nakaputing damit, basa ang laylayan, mahaba ang buhok na nakatakip sa muka. Hindi niya kami pinapara, hindi rin siya kumakaway. Nakatayo lang, nakatitig sa kalsada. Huwag kang hihinto, mabilis na sabi ni Jessa. Nanginginig ang boses. Hindi huminto si Ryan. Dumaan lang kami. Pero habang nilalagpasan namin siya, ramdam ko na may malamig na hangin na pumasok sa loob ng sasakyan kahit sarado ang bintana. Pagdaan namin, napatingin ako sa side mirror. Wala na siya. Ryan, nakita mo yun? Oo. Akala ko nga, imagination ko lang. Maikling sagot niya. Wala nagsalita pagkatapos nun. Tahimik ulit, pero mas mabigat na ang pakiramdam. Ilang minuto ang lumipas nang biglang may kumatok. Hindi sa bintana, hindi rin sa pinto. Parang mula sa loob ng sasakyan. Pagkatapos ng pagkawala niya sa side mirror, pilit kong kinakalma ang sarili ko. Pinagbibintangan ko ang isip ko, baka pagod lang, baka guni-guni lang. Pero nang marinig namin ang katok, sabay-sabay kaming napalingon. Kuya, ikaw ba yun? Tanong ni Jessa, nanginginig ang boses, nakatingin kay Ryan. Hindi sumagot si Ryan agad. Nakatutok lang ang mga mata niya sa kalsada. Pawis na pawis siya kahit malamig ang hangin. Hindi ako. Pare, hawak ko manibela.
Hindi ako gumagalaw. Sabi niya. Muling may kumatok. Mas malakas na ngayon. Biglang bumukas ang radyo ng sasakyan kahit hindi namin ginagalaw. Static lang, parang may hinahanap na frequency. Kasabay nun, bumigat ang pakiramdam ng dibdib ko. Parang may nakaupo sa harap, kahit malinaw na walang tao. Mark, bulong ni Jessa. May amoy ka bang naaamoy? Naamoy ko agad. Amoy basa, amoy lupa at lumang tubig, parang galing sa kanal. Doon ko naramdaman ang biglang paglubog ng upuan sa likod. Parang may umupo. Hindi ako lumingon. Ayokong lumingon. Pero sa salamin sa harap, may nakita akong gumagalaw na anino sa likod namin. Mahaba ang buhok. Nakatungo ang ulo. At unti-unting umaangat ang muka. Bilisan mo, sabi ko. Biglang umarangkada si Ryan. Umabot kami sa halos hindi na normal na takbo sa makipot na kalsada. Ramdam ko ang panginginig ng sasakyan. Ramdam ko rin ang biglang paglamig na parang may humihinga sa batok ko. May narinig akong bulong. Hatid niyo lang ako. Napapikit si Jessa at napadasal. Ako naman, nanginginig na. Halos hindi na makagalaw. Gusto ko sumigaw pero parang may pumipigil sa lalamunan ko. Tapos biglang isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa loob ng sasakyan. Hindi ko alam kung saan galing. Pero kasabay nun, biglang gumaan ang pakiramdam. Nawala ang amoy, nawala ang lamig. At nang huminto kami sa may maliwanag na bahagi ng kalsada, malapit na sa highway, wala na ang anino. Parang wala nangyari. Pero kaming tatlo, tulala. Pagdating namin sa tutuluyan namin, wala nang nagsalita. Hindi na kami natulog. Magkatabi lang kaming nakaupo hanggang mag-umaga. Tahimik, pero ramdam ko pa rin ang kaba ng bawat isa. Kinabukasan, nagpasya agad si Ryan. Uuwi na tayo ng Maynila. Ngayon na. Wala nang kumontra. Hindi na rin kami naglibot. Hindi na namin tinuloy ang bakasyon. Habang pababa kami ng Baguio, hindi na kami dumaan sa Laucan Road. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Lina. Tendera ng pasalubong sa Session Road. Mahigit 15 taon na akong nagtitinda dito. At masasabi kong kabisado ko na ang itsura ng mga turista. Kung sino ang bagong dating, kung sino ang pagod, at kung sino ang nag-i-enjoy lang talaga sa lamig ng Baguio. Pero may isang bakasyonista na hindi ko makakalimutan. Hapon yun, bandang 5:00, yung oras na medyo palubog na ang araw. Pero buhay pa ang Session Road, maingay pa rin, puno ng tao, halo-halo ang amoy ng kape, ukay at pagkain sa gilid-gilid. Normal na araw lang, hanggang sa may lalaking huminto sa harap ng pwesto ko. Mukha siyang turista, may suot na jacket, kahit hindi naman sobrang lamig. May backpack at mukhang bagong dating. Pero ang kakaiba yung linis niya. Walang pawis, hindi rin halatang pagod. Parang hindi naapektuhan ng lakad at akyatan. Magandang hapon po. Bati niya. Mahina ang boses. Parang may echo kahit malapit lang siya. Magandang hapon din. Tagasan po kayo? Sagot ko. Ngumiti siya, pero hindi ko maipaliwanag. Bakasyon lang, sabi niya.
Hindi niya sinabi kung saan siya galing. Habang tinitignan niya ang mga paninda ko, napansin kong hindi siya humahawak ng kahit ano. Tinuturo lang niya, parang ayaw niyang dumikit. "Matagal na po ba kayo rito?" "Oo, dito na halos umikot ang buhay ko." Tumango siya, tapos bigla niyang sinabi ang isang bagay na kinilabutan ako. "Marami na po kayong nakitang hindi na bumalik." Napatawa ako ng pilit. "Ganun po talaga. May bumabalik, may hindi." Hindi siya tumawa. Sa halip, tumingin siya sa kalsada, sa direksyon ng pababa kung saan nagmamadali ang mga tao. "Dito po kasi madaling mawala." Bulong niya. "Ha? Anong sabi niyo?" Pero nang lumingon ako, nawala siya. Akala ko pumasok lang siya sa katabing tindahan o baka may nakita siyang kakilala. Normal lang sa Session Road, pero ang hindi normal, walang taong dumaan sa harap ko sa ilang segundong nawala siya. Maya-maya, bumalik ang tinderang katabi ko. "Lina, kanina pa kita tinatawag ah. May kausap ka ba?" "Oo, yung lalaking turista, kakadaan lang." "Anong turista? Kanina ka lang mag-isa dyan." Kinilabutan ako kasi sabi niya wala naman daw akong kausap. Kinagabihan, habang nagsasara ako ng pwesto, napansin ko ang isang bagay. Sa mesa ko, may barya, luma, kupas, at malamig nung hinawakan ko. Hindi ko matanda ang may bumili, at sa ibabaw ng baryang yon, may bahid ng itim na parang abo. Doon nagsimulang pumasok sa isip ko ang tanong na, sigurado ba akong buhay ang nakausap ko kanina? Hindi mawala sa isip ko ang baryang naiwan. Kahit ilang beses kong hugasan, nananatili ang lamig nito. Ibang klase. Parang galing sa ilalim ng lupa. Nang ipitin ko yon sa palad ko, bigla akong kinilabutan. Parang may dumaloy na alaala na hindi akin. Pag-uwi ko, hindi ako nakatulog. Sa tuwing ipipikit ko ang mata ko, nakikita ko siya, nakatayo sa gitna ng Session Road, nakatingin sa pababa habang dumadaan ang mga tao na parang hindi siya nakikita. Kinabukasan, maaga akong nagtinda. Hindi pa masyadong matao, may hamog pa sa kalsada. Doon ko napansin ng isang matandang lalaki na nakaupo sa bangketa, kaharap ang pwesto ko. Parang kanina pa siya nandoon. "Tay, kilala niyo po ba yung lalaking turista na nakausap ko kahapon?" Napatingin siya sa akin, saka sa baryang hawak ko. Bigla siyang napabuntong hininga. "Matagal na yan. Hindi na turista ang tawag dyan," sabi niya. Doon niya ikwento sa akin ang lumang trahedya sa Session Road. Maraming taon na ang nakalipas bago pa raw dumami ang mga ilaw at tindahan. May isang binatang galing Maynila na nagbakasyon mag-isa sa Baguio. Palakad-lakad lang siya sa Session Road isang hapon, gaya ng karamihan. Pero nang dapit hapon na, nadulas siya sa gilid ng kalsada, sa may bahaging pababa, at nabagok ang ulo. Matapos yun, natagpuan na lang siyang walang buhay. Simula noon, sabi ng matanda, may mga nagsasabing may lalaking nakikitang naglalakad-lakad dyan. Mukhang turista. Mukhang may hinahanap. Anong hinahanap niya? Tanong ko. Ngumiti ang matanda. Yung barya. Pagkatapos nun,
Gabi na nang maisara ko ang pwesto ko. Nag-iisa na lang ako sa bahagi ng Session Road. Tahimik, halos wala ng tao. At doon ko siya muling nakita. Nakatayo siya sa mismong lugar kung saan ko siya unang nakausap. "Salamat po," sabi niya. Mas malinaw na ang mukha niya ngayon. Maputla, parang kupas ang kulay ng balat. "Sa ano?" "Sa pakikinig. Bihira na po kasi ang nakakapansin," sagot niya. Napansin ko ring hindi na nakalapat ang paa niya sa lupa. Bahagyang nakaangat. Ang mga ilaw sa paligid biglang kumurap. "Pwede po bang makauwi na?" sabi niya. Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Kaya ang nagawa ko na lang, nagdasal ako ng buong puso. Unti-unting ngumiti ang lalaki at unti-unti rin siyang naglaho sa hangin, kasabay ng malamig na simoy na dumaan sa Session Road. Magandang araw po, Sir Dave. Ako nga pala si Paulo. Gusto ko lang ikwento, noong nagbakasyon ako sa Baguio para magpahinga at magmuni-muni. Tahimik kong pinuntahan ang Bell Church. Iniisip na magandang lugar ito para magnilay at magpicture. Hindi ko inakalang doon ko mararanasan ang isa sa pinaka-nakakatakot na sandali ng buhay ko. Maaga akong dumating, bandang 7:00 ng umaga. Maliwanag ang araw, kaunti pa lang ang tao. Tahimik ang paligid. Maririnig mo lang ang hangin at ang mahihinang kampana na minsan tumutunog mula sa loob ng templo. Naglakad ako sa mga hagdan, umahanga sa mga rebulto. Malalaki, detalyado, at parang may sariling presensya. May mga dragon, mga Diyos, at mga bantay na nakapwesto sa magkabilang gilid. Alam kong gawa lang sa bato ang mga yun, pero may kakaibang pakiramdam. Parang may mga matang nakatingin. Huminto ako sa harap ng isang rebulto. Isang matandang lalaki na may hawak na tungkod. Seryoso ang muka, tila nagbabantay. Napansin kong kakaiba ang anino niya. Parang mas mahaba kesa normal. Nasa isip ko lang to. Bulong ko sa sarili ko. Naglabas ako ng cellphone at kumuha ng litrato. Nang silipin ko ang screen, nakatingin sa akin ang rebulto. Hindi nakapikit ang mga mata niya tulad ng kanina. Bahagyang nakabukas na. Parang sumusunod ang tingin kahit gumalaw ako sa gilid. Napaatras ako. Napatingin ulit sa mismong rebulto. Normal ulit. Nakapikit. Kinabahan na ako, pero pinilit kong manatili. Baka ilaw lang. Baka angle lang ng kamera. Naglakad ako papasok sa mas tahimik na bahagi ng Bell Church. Mas kaunti ang rebulto. Mas makitid ang daan. Doon ko narinig ang tunog ng bato. Mahina. Parang may kumikiskis. Lumingon ako. Ang rebultong dinaanan ko kanina, nakaharap na sa direksyon ko. Sigurado ako, hindi yun ganun kanina. Mas nakatagilid na ang ulo. Mas malapit sa akin. Nanlamig ang batok ko. Umiikot ang sikmura ko. Hindi totoo to, sabi ko habang paatras. Biglang huminto ang hangin. Naging sobrang tahimik. Wala na ang tunog ng kampana. Wala na rin ang mga boses ng tao sa malayo. At doon ko narinig ang isa pang tunog. Mabigat na hakbang. Hindi ako tumakbo agad. Parang may pumipigil sa katawan ko. Ramdam kong may gumagalaw sa likod ko kahit hindi ako lumilingon.
Biglang tumunog ang kampana. Malakas, paulit-ulit, parang may nagbababala. Doon na ako tumakbo. Hindi na ako huminto hanggang sa makalabas ng Bell Church. Pagdating ko sa labas, sakalang bumalik ang ingay ng paligid. Mga tao, sasakyan, mga batang tumatawa, at parang walang nangyari. Pero nang tignan ko ang phone ko, wala na ang mga litrato. Lahat ng kuha ko sa loob, burado. Isang larawan lang ang natira. Larawan ng rebulto. At sa litrato, nakangiti ito. Pagkatapos nun, hindi na ako bumalik sa Bell Church. Hindi na rin ako nagkukwento tungkol doon. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin makakalimutan ang karanasan kong yon. Magandang araw sa lahat. Ako nga pala si Ethan. Gusto ko lang magkwento ng karanasan ko sa Baguio. 17 years old ako noon. Nagbakasyon kami sa Baguio. Simpleng pahinga bago magsimula ulit ang klase. Hindi ko inakala na isang umaga ang magpapabago sa paraan ng paniniwala ko sa mga multo. Sanay akong gumising ng maaga. Kahit bakasyon, alas 5 pa lang gising na ako. Tahimik pa ang buong Baguio sa oras na yon. May hamog, malamig ang hangin, at halos walang tao sa kalsada. Kaya naisipan kong mag-jogging. Suot ko ang earphones ko. Mabagal lang ang takbo. Pinapakinggan ang tunog ng sarili kong paghinga at ang mga yabag ng sapatos ko sa simentadong kalsada. Dumaan ako sa tahimik na bahagi ng doon sa lugar na may mga matatandang puno at lumang bahay. Hanggang sa marating ko ang tapat ng Laperal White House. Alam ko ang lugar na yon. Kahit hindi pa ako nakakapasok, kilala ko na ang mga kwento, mga multo, babaeng nakaitim, iyak sa gabi. Pero sa oras na yon, hindi ko iniisip ang kahit ano. Maliwanag na ang paligid. Umaga. Ano bang mangyayari? Bigla ko napahinto. May nakita ako sa isa sa mga bintana sa ikalawang palapag. Isang babae. Nakaputi. Mahaba ang buhok. Nakatayo lang siya. Nakaharap sa labas. May caretaker ba? Bulong ko sa sarili ko. Hindi siya kumakaway. Hindi rin gumagalaw. Parang nakatitig lang sa akin. Tinanggal ko ang isang earphone. Biglang mas tumahimik ang paligid. Wala akong marinig. Walang ibon. Wala ring sasakyan. Tanging ang naririnig ko lang ay ang mahinang paggalaw ng mga dahon sa hangin. Tumakbo ko ulit, pero mabagal, para lang makalayo. Pero napatingin ulit ako sa bintana. Nandun pa rin siya. Mas malinaw na ngayon. Maputla ang mukha niya. At ang mga mata niya nangingitim. Doon ako kinilabutan. Huminto ako ulit. Hindi totoo to, sabi ko sa sarili ko. Pero sa mismong sandaling yun, ngumiti siya. Hindi ngiting normal, parang pilit. At unti-unti, iniangat niya ang kamay niya. Hindi para kumaway, kundi para ituro ako. Biglang bumigat ang pakiramdam ko. Parang may humawak sa paa ko. Hindi ako nakagalaw ng ilang segundo. Ramdam ko ang sobrang lamig. Hindi lang sa balat, kundi pati sa loob ng katawan ko. At saka, naglaho siya. Hindi siya lumakad, hindi rin umatras. Nawala na lang. Doon ako natauhan. Tumakbo ako. Hindi na jogging. Tumakbo ako ng mabilis.
Hindi ako lumingon kahit ramdam kong parang may sumusunod. Parang may humahabol. Parang may humihinga sa likod ko. Hanggang sa marating ko ang mas mataong bahagi ng kalsada. Doon na ako huminto, hingal na hingal at nanginginig. Pag uwi ko sa tinutuluyan namin, maputla raw ang mukha ko, sabi ng nanay ko. Hindi ko nakwento sa kanya ang naranasan ko. Sinabi ko na lang na nahilo ako. Pero simula noon, hindi na ako nagja-jogging nang mag-isa sa Baguio. Hindi ko alam kung bakit hanggang ngayon, kahit ilang taon na ang lumipas, bumabalik pa rin sa alaala ko ang gabing yun. Ako nga pala si Randy. Bandang 2:00 ng madaling araw nun. Galing akong overtime sa trabaho. Pagod na pagod. Gusto ko na lang talagang makauwi. Isa na lang ang jeep na bumabiyahe sa ruta namin. Yung luma, maingay at halos kalawang na ang gilid. Sumakay ako. 5 lang kami sa loob. Tahimik. Walang nag-uusap. At ang tanging maririnig mo lang ay ang ugong ng makina at ang mahinang kalansing ng mga barya. Napansin ko agad na hindi pamilyar ang driver. Nakasombrero siya at hindi man lang nagsalita kahit may sumasakay. Akala ko pagod lang din kaya hindi ko na pinansin. Habang umaandar ang jeep, unti-unting nababawasan ang mga ilaw sa daan. Isa-isang nawawala ang mga tindahan, mga poste, pati na mga bahay. Sa halip, mga puno na lang ang nakikita ko sa magkabilang gilid ng kalsada. Doon na ako kinabahan. Alam ko ang rutang to. Matagal na akong sumasakay dito. Hindi dapat kami dumaan sa ganitong lugar. Tumingin ako sa ibang pasahero. Yung matandang lalaki sa unahan, mahigpit ang hawak sa rosaryo niya. Yung babae sa tapat ko, nakayuko, parang ayaw tumingin sa labas. Walang nagsasalita. Biglang lumiko ang jeep. Isang makitid na daan na puro lupa. Walang ilaw at napapalibutan ng mga makakapal na puno. Ramdam ko ang bigat sa dibdib ko. Parang may mali. Sobrang mali. Kuya, hindi po yata dito ang daan. Mahina kong sabi sa driver. Hindi siya sumagot. Sa halip, bumagal ang takbo ng jeep at may napansin akong kakaiba. Lumamig ang hangin sa loob kahit sarado ang gilid. May parang humihigop ng init sa katawan ko. Mula sa bintana, may nasilayan akong mga bahay na kahoy sa malayo. Luma, madilim at walang ilaw. Parang baryong matagal nang inabandona. Pero may mga anino. Mga taong nakatayo sa gilid ng daan. Nakatingin lang sa jeep habang dumadaan kami. Hindi sila kumikilos. Nakatitig lang. Doon ko naramdaman ang tunay na takot. Gusto kong bumaba. Gusto kong tumakbo. Pero hindi humihinto ang jeep. At sa isip ko, isang tanong lang ang paulit-ulit. Saan kami dinala ng jeep na to? Habang palalim ng palalim ang dinaraanan namin, tuluyan nang nawala ang signal ng cellphone ko. Tinry kong buksan ang flashlight pero namatay agad ang ilaw ng phone. Parang sinipsip ang baterya. Doon ako napadasal sa upuan. Yung mga bahay sa labas, mas luminaw. Hindi pala sila inabandona. May mga tao sa loob. Nakatayo sila sa may bintana, nakasilip. Pero walang kahit anong ekspresyon sa muka. Maputla, tahimik, parang naghihintay. Biglang huminto ang jeep sa gitna ng baryo. Walang ilaw. Isang malaking punong tuyo lang sa gitna ng kalsada. Tumayo ang driver. Doon ko unang nakita ang mukha niya ng malinaw. Wala siyang mata.
Parang anino lang ang laman ng mukha niya. "Dito na kayo." Mahina niyang sabi, pero ramdam kong hindi yun normal. Biglang bumukas ang mga pinto ng mga bahay, sabay-sabay. May mga taong lumabas, mabagal ang lakad, parang hinihila ang mga paa. Yung mga anino kanina, sila pala yun. Nakapaligid na sila sa jeep at unti-unting lumalapit. Nagpanik ang isang pasahero. Tumalon siya palabas ng jeep at tumakbo. Isang segundo lang ang lumipas at nawala siya. Parang nilamon ng dilim. Napahagulgol ang babae sa tapat ko. Yung matandang lalaki, lumakas ang bulong ng dasal. Ako naman, halos hindi na makahinga. Biglang umandar ulit ang jeep. Mag-isa, kahit walang driver sa upuan. Nanginginig ang buong sasakyan habang dumadaan sa mas masikip na daan. Tapos, isang malakas na preno. Bumagsak kaming lahat sa upuan. Pagmulat ko ng mata, umaga na. Nasa gilid na kami ng highway, sa mismong rutang dinadaanan ko araw-araw. Dumaan ang mga kotse at bus. May araw na, may ingay, parang walang nangyaring mali. 3 lang kami sa jeep. Wala na ang babae, wala na ang isang lalaki, wala na ang driver. Bumaba kaming nanginginig. May tumigil na tricycle driver at tinanong kami kung okay lang ba kami. Sinabi namin ang nangyari. Nanlaki ang mata niya. Sabi niya, "Alam niyo bang, yung lugar na sinasabi niyo, nabura na sa mapa?" Tahimik kaming nakinig. Dati, baryo yun. Nilamon ng landslide. 20 taon na ang nakalipas. Maraming namatay. May jeep din na natabunan at hindi na nakalabas. Matapos niyang ikwento yun, hindi namin alam na may ganun palang trahedyang nangyari sa lugar na yun. At baka yung napuntahan namin, yung lugar na yun. Simula noon, hindi na ako sumasakay ng jeep kapag 10 oras ng gabi. Nagpapasundo na lang ako sa papa ko ng motor para hindi ko na ulit maranasan yun. Probinsya ang biyahe ko noon. Madaling araw, tahimik ang kalsada at tanging huni ng kuliglig at ugong ng makina ng jeep ang maririnig. Tawagin niyo na lang akong Isko. Huling biyahe na yun pa uwi. Lumang jeep ang nasakyan ko. Yung tipong pag umaandar, parang may laging lalaglag. 3 lang kaming pasahero. Ako, isang lalaking tahimik sa dulo at isang alin na nakayakap sa bag niya. Bandang kalagitnaan ng biyahe, may narinig akong kalansing. Sa una, mahina lang. Akala ko, bato lang na tumatama sa ilalim ng jeep. Normal naman yon sa ganitong kalsada. Pero habang tumatagal, sumasabay na siya sa takbo ng jeep. Hindi na siya tunog bato. Parang bakal na hinihila. Napatingin ako sa labas, pero puro dilim lang ang nakikita ko. Wala ring ilaw sa paligid. Bukirin na ang dinadaanan namin. Wala nang bahay, wala na rin poste. Napansin ko, hindi lang pala ako ang nakarinig. Yung ali, napatingin din. Yung lalaking tahimik kanina, napaupo ng tuwid, parang alerto. "Kuya, parang may kumakalansing po sa ilalim." Mahina kong sabi sa driver. Hindi siya agad sumagot, mas lalo pang lumakas ang tunog. Biglang bumagal ang jeep. Tumabi ang driver sa gilid ng kalsada. Bumaba siya. Dala ang flashlight at sumilip sa ilalim. "Tignan ko lang," sabi niya.
Tahimik kaming naiwan sa loob. Habang naghihintay, biglang tumigil ang kalansing. Sobrang tahimik. Walang hangin. Wala rin akong marinig na kuliglig. Maya-maya, sumilip ang driver sa loob. Maputla na ang mukha niya. "Wala naman. Baka guni-guni niyo lang yun," sabi niya. Umakyat siya at pinaandar ulit ang jeep. Akala ko tapos na. Pero ilang metro pa lang ang tinatakbo namin, bumalik ang kalansing. Mas mabigat na ang tunog. At doon ko naramdaman, parang may gumagapang sa ilalim ng jeep. Unti-unting bumabagal ang takbo. At sa di ko malamang dahilan, biglang may malamig na humawak sa paa ko mula sa ilalim ng upuan. Nanlamig ang buong katawan ko nang maramdaman ko ang humawak sa paa ko. Hindi yun parang kamay ng tao. Malamig, basa at sobrang higpit. Napasigaw ako at napaatras. Sabay-sabay kaming tumingin sa ilalim ng jeep. Yung Ali, napasigaw din. Yung lalaking tahimik kanina, napamura sa takot. "Kuya, andyan!" Sigaw ko sa driver. Biglang umalingaw-ngaw ang kalansing. Sobrang lakas na parang may kinakaladkad na bakal sa ilalim. Umuga ang jeep. Parang may bigat na pilit umaakyat. Tumigil ang jeep sa gitna ng daan. Bumukas ang flashlight ng driver. Itinapat niya sa ilalim. At doon namin nakita isang katawan. Putol-putol ang damit. Maputik. Duguan ng mga paa. Nakadapa pero gumagalaw. Ang mga kamay niya pilit humahawak sa mga bakal ng jeep. Kumakaladkad ang sarili. Pero ang pinakang nakakatakot, wala siyang ulo. Napaatras ang driver at napaupo sa lupa. "Diyos ko, hindi pwede," bulong niya. Biglang umakyat ang nilalang. Dumaan sa ilalim hanggang sa likod ng jeep. Narinig namin ang langit-ngit ng bakal. Parang may umaakyat. Nagpanik ang Ali at tumalon palabas. Yung lalaking tahimik, sumunod. Ako na lang ang naiwan. Ramdam ko ang pag-uga ng jeep habang may umaakyat. Ang mga bakal na hawakan, isa-isang gumalaw. Tapos, tumigil ang lahat. Narinig ko ang driver na umiiyak sa labas. Tapos pilit niyang pinaandar ang jeep. Isang malakas na andar. At biglang nawala ang bigat. Umandar kami. Hindi ako lumingon. Hindi ako gumalaw. Hindi ako huminga ng malalim. Hanggang sa marating namin ang bayan. Pagdating namin sa terminal, wala na ang Ali. Wala na rin ang lalaki. Pagdating namin sa terminal, hindi na namin nakita ang Ali at ang lalaki. Hindi namin alam kung saan sila pumunta. Ako na lang at ang driver. Kinabukasan, nalaman ko ang totoo. Sa daang dinaanan namin, may naaksidenteng jeep. Ilang taon na ang nakalipas. May lalaking nakaladkad sa ilalim ng sasakyan ng ilang kilometro. Hindi raw nakita ang ulo. Matapos yun, tuwing may dadaan na jeep sa madaling araw, may mga nakakarinig ng kalansing sa ilalim. At ang sabi ng matatanda, kapag may kumalansing, huwag kang bababa dahil baka ikaw na ang susunod na kaladka rin. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Salamat sa pagbabasa ng kwento. Hindi ko akalaing may biyahe pa ng ganong oras. Itago niyo na lang ako sa pangalang Zay. Bandang 2:00 ng madaling araw. Galing ako sa birthday ng kaibigan. Pagod, antok, at medyo hilo. Nang makita ko ang jeep sa kanto, hindi na ako nagdalawang isip sumakay.
Lumang jeep, mahina ang ilaw at kakaunti lang ang pasahero. Tahimik ang biyahe sa una. Normal lang. Ang kalsada, diretso. Ilang street light pa ang nakasinde. Pero habang tumatagal, palayo ng palayo kami sa kabahayan. Nawala ang mga ilaw. Pumasok kami sa mas madilim na parte ng highway. Napansin ko na medyo mabilis ang takbo ng jeep. Hindi naman delikado, pero hindi rin normal para sa ganong oras. Kuya, bababa na po kami sa susunod na kanto, sabi ng isang babae. Tumango ang driver, pero hindi siya bumagal. Lumampas kami sa babaan. Kuya, lampas na po, mas malakas na tawag ng babae. Tahimik pa rin ang driver. Mas lalo pang bumilis ang takbo ng jeep. Doon na ako kinabahan. Sinubukan kong sumilip sa harap. Hindi ko kita ang kamay ng driver sa manibela. Sinubukan kong sumilip sa harap. Kita ko ang mga kamay ng driver sa manibela. Mahigpit ang kapit. Pero hindi siya lumilingon. Hindi rin nagsasalita. Kuya, para! Sigaw ng lalaki sa unahan. Biglang umuga ang jeep. Ramdam namin ang biglang diin sa silinyador. Ang tunog ng makina, parang galit. Hindi na humihinto, nanginginig na sabi ng isa sa mga babae. Nagdasal na yung babae. Ako, pinilit kong tumayo at lumapit sa driver. Kuya, anong problema? Doon ko nakita ang mukha niya sa salamin. Maputla, pawis na pawis, at ang mga mata niya puno ng takot. Hindi na ako ang may kontrol. Kanina pa. Mahinang sabi niya. Biglang nawala ang mga ilaw sa gilid ng kalsada. Ang paligid, puro dilim. Tanging ilaw lang ng jeep ang gumagalaw sa gitna ng kawalan. At doon namin narinig mga boses, mahina sa una, parang bulong. Dito na. Sumunod ka. Huwag kang hihinto. Biglang isa-isang nawala ang mga pasahero. Yung dalawang babae, biglang natahimik. Paglingon ko, wala na sila sa upuan. Yung lalaki sa unahan, nawala ng malay. At pagmulat ko ulit, wala na rin siya. Ako na lang at ang driver. Umarurot pa ang jeep. Sa harap, may nakita kaming liwanag. Isang maliit na kapilya sa gilid ng daan. Doon mo ihinto, sabi ko. Pinilit ng driver ang manibela papunta sa kapilya. Sa mismong tapat nito, biglang umalingaw-ngaw ang malakas na preno. Tumilapon ako sa upuan, tapos biglang tumahimik. Biglang bumukas ang mga ilaw ng kalsada. May dumaan na kotse, may ingay na ulit. Huminto na ang jeep. Parang nabuhay ulit ang paligid. Pagbaba namin, nanginginig pa rin ng mga tuhod ko. Tinanong kami ng isang matandang lalaki na nasa kapilya kung saan kami galing. Nang ikwento namin ang nangyari, napabuntong hininga siya. Hindi kayo ang una. Marami na talagang jeep ang ayaw huminto dyan. Ilang taon na raw ang nakalipas, may jeep na nawala ng preno sa bahaging yun. Bumangga, maraming namatay. Kaya simula noon, may mga jeep daw na parang inuulit ang biyahe. Simula noon, kapag madaling araw at may jeep na masyadong mabilis, hindi na ako sumasakay. Dahil ayoko na ulit maranasan yung naranasan ko ng gabing yun. Hindi ko talaga hilig sumakay ng jeep sa gabi. Pero nung gabing yon, wala na akong choice. Ako si Lisa. Bandang 11:00 ng gabi. Pauwi ako galing trabaho. Umuulan ng mahina, yung tipong sapat lang para maging madulas ang kalsada. Halos wala ng tao sa sakayan. Isang jeep lang ang dumating.
Luma, may kalawang sa gilid at mahina ang ilaw sa loob. Sumakay ako. 3 lang kaming pasahero. Tahimik ang biyahe. Ang tanging maririnig mo lang ay ang tunog ng ulan sa bubong ng jeep at ang paggasgas ng wiper sa harap. Napatingin ako sa rearview mirror. Normal lang. Kita ko ang mukha ng driver. Seryoso, tutok sa daan. Ilang minuto pa ang lumipas. Napansin kong may tumulo sa salamin. Akala ko tubig lang ng ulan. Pero nang mas lumapit ako, kulay pula. Isang patak, tapos isa pa. Unti-unting gumuhit pababa ang pulang likido sa salamin. Nanlamig ako. "Kuya," mahina kong tawag sa driver. May tumutulo po sa salamin nyo." Sumilip siya sandali sa salamin at agad bumalik ang tingin sa daan. "Tubig lang yan," sagot niya, pero halata sa boses niya, kinakabahan siya. Mas dumami ang patak. Hindi na lang sa salamin, pati sa gilid ng bintana. Pulang-pula, parang dugo. Napatingin ang ibang pasahero. Yung babae sa unahan, napasigaw. Yung lalaki sa likod, tumayo na parang gustong bumaba. Biglang, umalingaw-ngaw ang malakas na preno. Huminto ang jeep sa gitna ng madilim na bahagi ng kalsada. Wala halos ilaw, puno lang sa magkabilang gilid at basang spalto. Bumaba ang driver, nanginginig ang kamay, dala ang flashlight. "May nabangga po ba tayo?" tanong ko. Hindi siya sumagot. Ilang segundo lang, napasigaw siya. Pagtingin namin sa harap, walang bangga, walang tao, wala rin namang hayop. Pero ang harap ng jeep, puro dugo. Sa gitna ng ilaw ng flashlight, may bakas ng kamay sa hood. Parang may pilit humawak habang kinakaladkad. Biglang bumukas ang pinto sa likod kahit walang humawak. Ramdam ko ang malamig na hangin na pumasok sa loob at doon ko nakita sa salamin. May anino sa loob ng jeep, nakatayo sa gitna, walang muka. Tumutulo ang dugo mula sa ulo hanggang paa. Hindi siya gumagalaw, nakatitig lang sa amin. Napasigaw ang babae at nawala ng malay. Yung lalaki, tumalon palabas at tumakbo sa dilim. Ako, hindi makagalaw. Biglang umandar ang jeep mag-isa. Walang nakahawak sa manibela, hindi rin inapakan ng silinyador. At sa salamin, nakita ko ang anino na unti-unting lumapit sa driver. Isang malakas na sigaw at biglang nawala ang lahat. Pagmulat ko ng mata, umaga na. Nasa gilid na kami ng highway. May mga taong nakapaligid. May pulis, may ambulansya. Buhay ako, buhay ang driver. Pero wala na ang ibang pasahero. Tinanong kami ng pulis kung may nakita raw kaming tao sa daan kagabi. Pero sinabi naming wala. At doon ko nalaman ang totoo. Sa lugar na yon, may madalas na hit and run. Isang lalaki ang namatay, ilang linggo bago ang gabing yon. Hindi raw nahuli ang nakabangga. At ayon sa mga driver, kapag may dugong biglang tumulo sa salamin ng jeep, huwag kang lilingon ng matagal. Dahil baka hinahanap ka lang ng kaluluwang gusto ng hustisya. Simula noon, tuwing umuulan sa gabi, iniiwasan ko na ang salamin ng jeep. Dahil baka may biglang tumingin pabalik.